salila ng mundo. Mga natsambahan lang natin yung tama. Praise Jesus. Praise Jesus. Magandang umaga pong muli dito sa mga taga-bagong palengke ng Phase 5. Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay muling pinadala sa inyo ng Panginoon upang ibahagi ang kanyang mabuting balita dito sa mga taga-bagong palengke sapagkat mahal kayo ng Panginoon. Jesus loves you all and God wants to bless you all. Ako po'y mananalangin na, Panginoon, salamat po at dinakot mo muli dito sa lugar ng bagong palengke, Phase 5 Bulihan. Panginoon, lahat silang mga nagtitinda, mga namimili, mga nagdadaan. O Panginoon, mahasikan nawa sila ng mabuting balita sa matabang lupa ng kanilang mga puso. Anumang pang-aagaw ng kaaway na sila ay maligtas at hindi makagawa at natawid ang salita ng Diyos sa kanila ay ginagapos ko mga espiritu ito, tinatapon ko pabalik sa hell in Jesus' name. Kinakalagan ko ang spirito of salvation by grace, repentance from sin, salvation, conviction from sin, kapayapaan, kagalakan, pagpapala, kaligtasan, sumabawat isa sa kanila, sa aming lahat, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, I command the mighty angels of God, palibutan kami sa lugar na ito at binabalaan ko sino man manggugulo sa gawain ito ng Panginoon. God forbid. Ito po ay gawain ng Panginoon, hindi gawain ng tao. Salamat, Panginoon. Ikaw po mangusap sa bawat isa sa amin, Holy Spirit. Mataas ang iyong pangalan at maligtas kaming lahat na makakapakinig ng iyong mga salita. In Jesus' name, Amen. Amen. Praise God. Mapagpalang umaga po muli dito sa mga taga-bagong palengke. Magpalain po tayo lahat ng Panginoon. Mahal kayo ng Panginoon. Meron po ako mga trucks dito. Pwede po kayong kumuha, wala po itong kinaya. At ako po ay hindi manghihingi sa inyo ng ano paman sapagkat ang kaligtasan ay libre, ibinibigay sa bawat isa sa atin ng Panginoon. Sabi sa Efeso 6, talatang 1, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Sabi ng salita ng Diyos, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Dito mismo ang Panginoon nagsabi, nararapat nating sundin ang ating mga magulang, mga anak.
Nanay, bigyan ko kayo nito. Tracks. Basahin niyo po ha. Bahay ha. Thank you ha. God bless baby. Mga taga Bulihan, tayo po lahat ay mga anak. Meron po tayong kanya-kanyang mga magulang. Wala po sa atin dito pinanganak ng walang magulang. Lahat po tayo may mga magulang. Merong anak para sa atin. At tayo po'y pinanganak dahil sa ating mga magulang. Kaya po, para po sa ating lahat ang salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. So dito maliwanag sinasabi ng salita ng Diyos, tayo po mga anak ay dapat sumunod sa ating mga magulang, sa ating mga tatay, sa ating mga nanay. Ako po may magulang din. Wala na po akong tatay. Yumao na po siya. Meron pa po akong nanay. At mabuti ang Panginoon dahil buhay pa po siya. Mga kapatid, kung buhay pa ang iyong mga magulang, alagaan niyo po sila. Alagaan niyo po ang inyong mga magulang. Sundin niyo po ang inyong mga magulang. Sapagkat kaya tayo nasa mundong ito ay dahil sa ating mga magulang. At ang ating mga magulang ay itinalaga ng Diyos sa bawat pamilya upang hubugin ang kanilang mga anak ng aral ng Panginoon. Kaya po sabi ng salita ng Diyos, alang-alang sa Panginoon. Kapag po sinusunod natin ang ating mga magulang, sinusunod din natin ang ating Panginoon. Subalit nakakalungkot sa mga huling araw, ang mga anak magiging masuwayin sa magulang. Kaya po kinukontra ng salita ng Diyos ang pagiging masuwayin ng mga anak. Kaya maraming mga anak ngayon, bata pa, ay hindi na pinagpapala, bata pa lang, namamatay na sapagkat masuwayin karamihan sa kanila, sa kanilang mga magulang. Ang sabi ng salita ng Diyos, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon. Kapag ang mga anak sumusunod sa magulang, sumusunod din sila sa Panginoon. Na para bang ang mga magulang ang kumakatawan sa Panginoon sa bawat tahanan. Kaya kung meron po tayong mga magulang, buhay pang tatay at nanay mo, ikaw ay mapalad. Kapatid, marami ngayon, kapag matatanda na ang mga magulang, pinapaliwala na ng mga anak. Kapatid, huwag tayong ganon sa ating mga magulang. Sundin natin ang ating mga magulang, mahalin natin ang ating mga magulang. Kung meron mang magulang na pasaway, ito po ay 1% lang. Ipag-pray na lang po natin kung ang ating mga magulang ay pasaway. Subalit, kung pasaway mo sila, subalit sinusunod mo pa rin sila, doble ang pagpapala mo sa Panginoon.
Sabi sa verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Igalang mo ang iyong ama at ina. Maraming mga anak ngayon, rebelde sa mga magulang, pasaway sa mga magulang. Ang mga batang rebelde, masuway sa mga magulang, hindi pagpapalain ng Panginoon. Kaya kung ikaw ay anak na masuwayin, rebelde ka sa magulang mo, humingi ka ng tawad sa Diyos, humingi ka ng tawad sa iyong mga magulang. Kung nais mo na ikaw ay pagpalain ng Diyos, mga anak, lalo na kapag ang magulang natin ay wala ng kakayanan maghanap buhay, kumita para sa atin, tayo naman mga anak ang dapat kumita para naman gustusan ang ating mga magulang. Sa Pilipinas, marami, tayo po ay family center. Subalit, kapag matatanda ng mga magulang, inuutsupera na lang ang mga magulang, pinapaliwala na lang ang mga magulang sapagkat hindi na sila napapakinabangan ng mga anak. Kaya po, tayong mga anak, nire-remind ng Diyos na mahalin, igalang, irespeto ang ating mga magulang. Kaya po mga magulang, habang maliliit pa yung ating mga anak, ipag-pray po natin sila. Turuan natin sila ng mga aral ng Panginoon. Kaya nga maganda rin ang mga magulang, ang unang maglingkod sa Panginoon, sumampalataya sa Panginoon upang meron silang maituturo sa kanilang mga anak. Ano ang magiging pangako ng Diyos sa mga anak na sumusunod sa mga magulang? Magiging maganda at mahaba ang inyong buhay sa lupa. Kapatid, kung ikaw ay anak, tandaan mo ang salita ng Diyos. Ang pangako ng Diyos sa mga anak na sumusunod sa mga magulang, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay sa lupa. Ang mga anak na masunurin, magalang, mapagmahal sa mga magulang, gumaganda ang buhay nila. Pinagpapala sila ng Diyos at pinapahaba ng Diyos ang kanilang mga buhay. Kaya po mga anak, kung nais mo gumanda ang buhay mo, kung nais mo humaba ang buhay mo, makinig ka sa mga magulang mo. Sumunod ka sa mga magulang mo. Kaya nga meron kasabihan, ang mga magulang natin pabalik na. Tayo po ay papunta pa lamang. Napakapalalo ng mga anak na mas marunong pa sa mga magulang. Papunta pa lang sila, ang mga magulang na pabalik na. Ibig sabihin,
Marami ng karanasan ang mga magulang, kaya makinig tayong mga anak. Kung sakali man ang magulang mo ay naging pasaway din, kapatid, igalang mo pa rin sila, ipagpray mo na lang sila sa Panginoon, sapagkat doble ang magiging pagpapala mo sa Panginoon. Sa 100%, 99% ng magulang ang nais mapabuti ang kalagayan ng kanilang mga anak. Walang magulang na maghahangad ng masama sa kanilang mga anak. Kaya po, mga anak, igalang natin, mahalin natin, respetuhin natin, pakinggan natin ang ating mga magulang. Lalo na kapag ang magulang mo ay Kristiyano na at tinuturuan ka ng salita ng Diyos. Maraming mga anak ngayon na-influensyahan ng social media, na-influensyahan ng mga radikal na idea, ng mga komunista, ng mga NPA. Kapatid, at sasabihin nila, magulang ka lang. Ipinanganak mo lang kami, yan po ay idea ng mga radikal na komunista. Huwag po kayong makikinig dyan, mga kabataan. Sa salita ng Diyos tayo makikinig. Ang magulang mo ay hindi lang pinanganak ka, minahal ka ng magulang mo. Inalagaan ka ng magulang mo, pinalaki ka ng magulang mo. At ang mga magulang natin nagsakripisyo para magkaroon tayo ng magandang buhay sa hinaharap. Huwag po tayo makikinig sa mga radikal na komunista, mga NPA, mga radikal na idea. Maraming kabataan nililigaw na mga aktivista, na mga komunista, na mga NPA na lumalaban sa mga magulang. Kapatid, kaya marami ang naililigaw ng mga kabataan sapagkat puro sila social media. Ingatan natin mga magulang nating mga anak, lalo na yung mga musmus pa ang kaisipan. Halimbawa, yung mga 1-year-old pataas, nade-develop pa lang ang kanilang mga isipan. Yung mga pure mind nila, kapag pinahawakan natin sila ng mga cellphone, makukontaminate ang kanilang mga kaisipan. Mga magulang, huwag niyong pahawakin ng mga cellphone ang inyong mga anak, lalo na sa murang edad nila. Alagaan natin, pantayan natin ang ating mga magulang. Huwag natin silang hayaan sa social media mababad. Bigyan natin ng oras sa ating mga anak, kaya mga naging anak yan, upang gagabayan mo sila, babantayan mo sila, tuturuan mo sila sa mga tamang maaral sa buhay. Unang-una, ang tamang maaral sa Panginoon. Kaya nga mga magulang ang dapat unang nakakilala sa Panginoon. Mga magulang, ipag-pray natin ang ating mga anak. Huwag natin silang ibabad
sa mga social media. Karamihan sa social media, 99% bawal basura. Imagine mo ang iyong anak sa murang edad. Sa murang edad nila, ang madidevelop dyan ay mga basura sa social media. Huwag tayong maging tamad, mga magulang, na aralan, turuan, bantayan, gabayan, bigyan ng oras ang ating mga anak. Kung wala kang oras sa mga anak mo, hindi sana, huwag ka sanang nag-anak ng nag-anak. Kung hindi ka lang din, matututukan ang iyong mga anak. Ang hirap sa atin, anak lang ng anak. Tapos, hindi mo naman magabayan, hindi mo matutukan ang iyong mga anak. Subalit, mga anak, tayo, kaya nga merong salita ng Diyos na pinapahayag sa ganitong mga maraming tao upang ang mga anak ay matuto mula sa Panginoon. Subalit ito ay minsan lamang. Kaya mga magulang, lumapit kayo sa Panginoon. Sumampalataya kayo sa Panginoon. Papasukin niyo ang Panginoon sa inyong mga pamilya. Mga magulang, papasukin niyo ang Panginoon sa inyong mga pamilya sa paanong paraan. Pagsisihan ninyo ang inyong mga kasalanan. Sumampalataya sa Panginoong Yesus. Tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tanging mong tagapagligtas. Kapag ang magulang meron ng relasyon sa Panginoon, ang Panginoon mananatili na sa kanilang tahanan. At ang mga magulang kaya po, mga anak, muli, babasahin ko ang salita ng Diyos sa Efeso 6:1. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos sa may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang inyong buhay sa lupa. Kapag daw po ang mga anak sa murang isipan nila ay mailagay ang salitang ito ng Diyos, ito po ang kanilang kalalakihan, at lalaki sila na mga mabubuting citizen ng isang bansa. Tayo po mga magulang, dapat natin silang pinag-pray ang ating mga anak. Iniiwas natin sila sa social media.
Tutukan natin ang ating mga anak, mga magulang. Kung hindi mo sila kayang tutukan, huwag kang anak ng anak lang. Huwag kang gawa ka lang ng gawa ng anak, kapatid. Kung hindi mo kayang tutukan ang iyong mga anak, sa bawat magulang, meron tayong responsibilidad na ang ating mga anak palakihin ng may takot sa Diyos. At ano may tuturo ng magulang sa mga anak nila kung sila mismo ay dapat munang turuan din ng salita ng Diyos. Kaya mga magulang, kayo po ang unang lumapit sa Panginoon. Hindi ang ating mga anak. Mga magulang, tatay at nanay, kayo po ang unang magpapasok kay Kristo sa inyong mga puso. Lalo na po ang mga tatay. Mga tatay, tayo po ang haligi ng ating mga tahanan. Kapag ang haligi ay marupok, madaling mabagsak ang ating mga tahanan. Tayong mga tatay ang unang dapat lumapit sa Panginoon. Tayong mga tatay ang dapat unang sumampalataya sa Panginoon. Pagkatapos ang asawang babae, ang mga nanay. Ang mga nanay ay ilaw ng tahanan. Subalit kapag ang ilaw ng tahanan ay madilim, walang relasyon kay Jesus, anong ilaw ang itatanlaw mo sa tahanan mo? Puro kadiliman. Kaya mga nanay, sumunod po kayo na si Jesus papasukin nyo sa inyong mga tahanan. Sa akin po kalagayan na unang asawa ko na makakilala sa Panginoon, bago ako sumunod sa Panginoon, dahil sa asawa ko, nakakilala ko sa Panginoon. Minsan may ganong sitwasyon na una yung nanay makakilala sa Panginoon bago yung tatay. Walang problema doon. Importante kayong mag-asawa makakilala sa Panginoon upang ang pamilya natin maging matatag. At yung ating mga anak, lalaki sila na may takot sa Diyos. Maraming mga anak ngayon masuwayin sa magulang. Ang gusto ng Panginoon, emphasize ko ito, mga anak na masuwayin sa magulang, hindi kayo magpapalain ng Panginoon. Kung meron ang magulang pasaway din, pag-pray nyo na lang sila sa Panginoon. At kapag ang magulang ay pasaway din, subalit sumusunod pa rin ang mga anak, doble pagpapala ang sasakanilang mga anak. Subalit mga magulang, huwag mong hayaan maging pasaway ka din. Ikaw ang unang dapat lumapit sa Panginoon, mga magulang. Sapagkat tayo po ang mga haligi ng tahanan, mga tatay. At ang mga nanay,
ay siyang ilaw ng mga tahanan. Subalit, kapag wala ang Panginoon sa mga magulang, marupok ang mga tahanan. Magulo ang mga tahanan. Nag-aaway-away ang buong pamilya. Sabi sa Efeso 6:4, mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang mga anak, ang inyong mga anak. Sa halip, palakihin sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Totoo po yun, minsan, marami din pasaway na magulang. Kapatid, ang isang magulang na walang relasyon sa Panginoong Yesus, pasaway na magulang. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang inyong mga anak. Sa paanong paraan, halimbawa, ang anak mo, tinuturuan mo ng mali. Halimbawa, ang anak mo, kinukonsinti mo sa mali. Kapag mali, tuwiring natin ang ating mga anak. Kapag mali ay mali, hindi pwedeng maging tama ang mali. Kaya nga po mga magulang, tayo pong mga magulang, ang unang dapat lumapit sa Panginoon nang sa gayon ay ang mga ituturo mo sa mga anak mo ay tama at maayos at mapapalaki natin sila sa aral ng Panginoon. Sabi rito, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Mga magulang, ipanalangin po natin lagi ang ating mga anak. Kaya magulang, kapag mayroon ng relasyon sa Panginoon ang mga magulang, magiging matatag ang kanilang pamilya, magiging matatag ang kanilang mga tahanan. Huwag nating hayaan si Satanas ang maghari sa ating mga tahanan. Ang pamilya na wala si Jesus sa gitna ng tahanan, ang diablo ang maghahari dyan. Kaya tayo mga tatay ang dapat lumapit sa Panginoon. Tanggapin mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas mo at hingi mo ng tawad ang iyong mga kasalanan. Mga tatay, maging responsable tayo sa ating mga tahanan. Maging responsable tayo bilang mga haligi ng tahanan at upang maging matatag ang haligi ng tahanan, dapat kasama niya si Kristo. Dapat meron siyang relasyon kay Kristo. Ang mga tatay na walang relasyon kay Kristo ay marupok na haligi ng tahanan. Hindi yung complaint.
Sabi mo, pinipili. Kaya tayo po mga tatay, ang inaasahan ng Diyos na magdilig sa ating mga pamilya sa mapayapa, masagana at mapagpalang mga pamilya. Gayon din ang mga nanay. Ang mga nanay, kung alam mo ang iyong asawa, pasaway, ipag-pray mo siya sa Panginoon. Ganun po ang ginawa ng asawa ko sa akin. Lagi niya ako pinagpe-pray nung ako'y wala pa sa Panginoon. Ang lahat ng tao pag wala kay Kristo, wala pang relasyon kay Kristo ay pasaway sa paningin ng Diyos. Kapatid, ikaw ay lalapitan ng Panginoon. Hanggat ikaw ay nabubuhay pa, ikaw ay lalapitan ng Panginoon upang papasukin mo siya sa buhay mo nang sa gayon magkaroon ka ng kapayapaan at kaligtasan upang ang binubuo mong pamilya ay maging matatag at masagana din. Subalit, kung ikaw ay lumalayo sa Panginoon, kahit ang Panginoon nagpapakumbaba at lumalapit sa iyo, pero ikaw ay patuloy na lumalayo sa Panginoon, kapatid, hindi ka pipiliin ng Diyos. Kung gusto mo mapunta sa hell, hindi ka pipiliin ng Diyos. Kaya ang taong napupunta sa hell, ito po ay kanyang pinipili, hindi ang Diyos ang pinipili. Kaya nga nilalapitan ng Panginoon habang ikaw ay may buhay pa. Nilalapitan ka ng Panginoon. Nais ng Panginoon pumasok sa buhay mo. Nais ng Panginoon bigyan ka ng kapayapaan. Nais ng Panginoon bigyan ka ng kaligtasan. Nais ng Panginoon bigyan ka ng kalayaan. Subalit ikaw ang ayaw. Ikaw ang lumalayo sa Panginoon. Kaya huwag mo sisisihin ang sino man, lalo na ang Panginoon, pag ikaw ay napunta pa sa hell. Kagaya ngayon, pinadala ko ng Panginoon dito sa lugar na ito upang sabihin sa inyo, mahal kayo ng Panginoon. Maniwala man kayo sa hindi, yung buwang totoo. At nais ni Kristo pumasok sa inyong mga tahanan. Subalit kung hindi niyo siya papapasukin, si Satanas ang patuloy na maghahari sa inyong mga tahanan. Kawawa naman ang pamilya mo kung si Satanas ang maghahari dyan. Samantalang si Kristo ay lagi pumakapit sa puso mo. Ang tangi mo lang gagawin ay pagbuksan siya ng pintuan ng iyong puso. Mga kapatid, mahal po tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. Ipinakita na ng Panginoon ang pagmamahal niya sa atin nung pinako siya sa krus upang ako at kayo, tayong lahat ay maligtas. Ang tangi lang natin gagawin, sasampalataya sa Kanya, tatanggapin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas mo. Upang ang Panginoon na ang pukontrol sa buhay nyo at ang Panginoon na ang maghahari sa inyong mga buhay.
Ang problema lang sa atin, nais natin tayo kumontrol sa buhay natin, kaya ang buhay natin nagiging masalimuot sapagkat lumalapit tayo sa Diablo imbis na kay Jesus. Ang tao na wala pang relasyon kay Jesus hanggang ngayon ay hawak ng Diablo ang kanyang kaluluwa. Kapatid, kawawa tayo sa kamay ng Diablo. Ang Diablo po ay mamamatay, ang Diablo po ay magnanakaw, ang Diablo po ay maninira ng buhay ng tao. Praise God. Sabi sa Efesos 5:21, ito po ang tagubilin ng Panginoon sa mga mag-asawa. Sabi sa 21, pasakot kayo sa isa't isa bilang tanda na inyong paggalang kay Kristo. Pasakot kayo sa isa't isa bilang tanda ng inyong paggalang kay Kristo. Ang mag-asawa daw po ay dapat magmahalan, magtulungan, magpasakot sa isa't isa. Kaya nga napakaganda kapag ang mag-asawa ay meron ng relasyon sa Panginoon. Kagaya namin mag-asawa, parehas na kaming may relasyon sa Panginoon. So hindi na kami nahihirapan. Ang Panginoon ang tumutulong sa amin upang maging payapa ang aming tahanan, masagana ang aming tahanan, at meron pagtutulungan at pagmamahalan sa aming tahanan. Ganon po ang nais ng Panginoon. Bawat tahanan ay makapasok ang Panginoon upang ang tahanan iyon ay mamuhay sa pagmamahalan, mamuhay sa kasaganaan, mabuhay sa pagtutulungan ang bawat miyembro ng tahanan. Ang sabi sa Efesos 5:22, ang sabi ng Panginoon, Efesos 5:22, mga babae, pasakot kayo sa sarili niyong asawa tulad ng pagpapasakot ninyo sa Panginoon. Mga nanay, ang sabi ng Panginoon, pasakot daw po kayo sa inyong mga asawang lalaki. Mga nanay, huwag po tayong masosobrahan nang nais natin ang ating asawang lalaki ang magpapasakot sa inyo. Kapatid, nagkakamali ka.
ang mga nanay ang dapat magpasakop ng una sa kanyang asawang lalaki. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia, na kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Mga nanay,